check lang po ng confirmation if President Marcos has already given authorization to BIR Commissioner Mendoza to submit tax records of VP Sara Duterte and Ann Scarpio to the Senate Impeachment Court. So, ang tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes. Follow-up lang. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos? And how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings, so parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he's also an impeachable officer. Yes. But, yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Follow-up question. Ace Romero. Ace Romero, Philippines. So, Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president dito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records nila involved. So, what do you say to that naman? Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga sa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang ating nadinig, hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan. For sure, there will be claims again that this is politically motivated. Magkakaroon ng mga ganong opinion, for sure, yung mga kritiko ng Pangulo about it. Ano magiging reaksyon ng Malacanang kung magkakaroon ng ganong mga pananaw? Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso. Salamat. Yusek, good afternoon. VP Sara in The Hague said President Marcos is, quote, supporting the ICC and the ICC is supporting Marcos. She also called the president a traitor alongside former Senator Trillanes for sending FPRRD there. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Tandaan din po natin, uulit-ulitin natin, ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikanalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan.
So, muli, ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan, useless, baseless, nonsense. Yusek, nagbago na po ba yung pagtingin ng Pangulo na hindi tayo babalik sa ICC? Sa ngayon ay wala pa rin pong anumang update. Katulad pa rin po ng aking sinabi, sa ngayon ay wala pa po na pag-uusapan kung kinakailangan ng mag-rejoin sa ICC. Follow-up po, Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, maidagdag ko na rin, in describing gun violence, VP Sara in that same speech said that she can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill her husband's mistress, citing a hypothetical example. Your reaction to this, and how would the palace characterize gun violence in the Philippines? Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon po. Ma'am, sa 10th day ng impeachment trial kahapon, may reaction po ba ang Malacanang kung meron lang po? Regarding po sa testimony ng dalawang dating Land Bank branch manager, kaugnay ng withdrawal ng confidential funds ng OBP at DepEd under po ni BP Sara noon. Naniniwala po ba ang palasyo na ang naging testimony ng mga bank managers ay nagpapakita ng kahalagahan ng accountability sa paggamit ng confidential funds? Mahalaga po kasi na magkaroon po talaga ng transparency and accountability. Ang napatunayan lamang po kahapon ay talagang nagkaroon ng withdrawal ng funds or pera mula sa mga nasabing bangko. At yun ay hindi naman pinasinungalingan. Kung ang nakita nila ng mga bank representatives ay unusual ito, ang dapat sigurong gawin ng mga opisyal ng bangko. Unusual ito, so ito ba ay masasabing dapat na i-report sa AMLAC? Official man, public official, government, private, kung nakita nilang unusual, hindi po ba dapat ito ay na-i-report sa AMLAC? Siguro, yun lang po yung naging kakulangan dahil sa ngayon, ang batas natin ay sapat at kinakailangan lamang pong sundin. Nagiging problema lamang po dito na kahit meron tayong batas, pero pilit na nilalabag para sa sariling interes. So, ang kailangan lang po ay mga tao na magpapa-implement ito at susunod sa batas. Ang follow-up, may nakikita po bang pangangailangan ang Malacanang na repasuhin ang mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers? Katulad na aking sinabi, kompleto sa ngayon ang ating batas. Kung malinis lang ang tao, kung walang balak na gumawa ng anumang anomalya o pagnanakaw ng pondo, ang batas ay dapat na sinusunod. Kung kinakailangan mag-withdraw ng ganong kalaking halaga, let's say 125 million pesos in just one day, hindi po yun masama kung gagamitin sa tama. So kahit sabihin natin na may batas pa kung papaano ito i-withdraw, magkano lang ang limit na halaga na dapat na i-withdraw, hindi pa rin ito masasagot. Hindi pa rin ito ang solusyon kung hindi magbabago ang tao
na maaaring nagnanakaw ng pondo, ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin. Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Kahapon po, sabi po ng Department of Finance, kailangan daw po ng government mag-implement ng new excise and health taxes para ma-offset yung 66 billion foregone revenue sa proposed tax relief package na na-announce po ni President Marcos nung sa recent SONA po niya. I-ask ko lang po, which tax bills ang isa-certify po kaya ni President as urgent para po ma-afford ng government yung new tax relief package, at saka magkano po kayang expected revenue na ma-generate nung bawat new tax bill na ipopropose po ng DOF? Opo, sa ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases, no? About na maaaring mag-offset sa maaaring mawala na revenue ng gobyerno na nagkakahalaga nga ng 66 billion pesos. Malaking halaga po ito na supposed to be ay talagang pwedeng ipangtulong sa ating mga programa at proyekto. At ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan. I-verify ko lang po kung yung dun po ba sa na-propose na tax measures ng DOF, kasama po dun yung vaping products, sugary drinks, at saka po yung single-use plastic. Kinukonsidera po siya. So, we wish lang na lahat ng pwedeng ma-increase ng mga tax sa ibang mga items ay ma-offset nga po yung maaari maging losses sa revenue. Wala pa pong estimate yung government kung magkano po yung ma-generate dun sa mga proposed tax measures. Sa ngayon wala pa, inaaral pa, Sam.